kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatuto tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito ay sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, at sa lahat ng nasa abroad na nagsisimbahan online. Sang magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang huling linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Dahil sa linggo, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon. Saan aakyat? Sa langit. Uuwi, babalik si Jesus sa kanyang Ama sa langit. Kaya naman, ngayong buong linggo, maririnig natin si Jesus hindi lang nagpapaalam, kundi nagbibigay kasiguruduhan. O sa Ingles, assurance. Sabi nyo nga po, assurance. Yan ang iniiwan ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umalis. Bago siya bumalik sa Ama. May assurance para pag wala na siya, hindi mangangamba ang mga alagad. Di ba ang hirap nun? Yung iniwan kang walang assurance, no? Paano na ako? Ano ko? Ganun-ganun na lang? Hello? Sa mga iniwan. Di ba? Wala ka man lang assurance, babalik ka ba? Eh ano ko? Mag-iintay sa'yo. Ganon. Di ba? Kaya nga si Jesus, ang galing eh. Dahil nag-iwan siya ng kasiguraduhan. Hindi na makakasama ni Jesus ang kanyang mga alagad. At alam ni Jesus, sigurado siya, hihina ang kanilang pananampalataya. Hindi ba? Gano'n naman, di ba? Matapos ba naman nilang iwan yung dati nilang buhay? Matapos ba naman iwan ng mga alagad yung dati nilang kabuhayan para sumama kay Jesus at magkaroon ng bagong buhay? Ano? Biglang isang araw, si Jesus mangiiwan? Isang araw, si Jesus mawawala? Hindi ba? Nakakapanibago yon? Di ba? Matapos mong sumama dun sa tao,
matapos mong magkaroon na ng bagong buhay, matapos mong masanay sa lahat ng ginagawa ninyo, isang araw, mawawala. Kaya nga 'di ba, ang hirap masanay sa mga bagay-bagay dahil kapag nawala na o kapag natapos na ang lahat, magiging napakahirap. Tama ba 'yon? Yung mga dating mayaman, 'di ba? Nung nawala na yung yaman, ang hirap. Ang hirap, no? Yung dating mahirap, nung nawala na yung hirap, mahirap pa ba? Wala na yung hirap di ba? Pero yung nasanay ka, yung kahit mayaman ka na, sanay kang kumain ng tuyo 'Di ba? Kahit na kumakain ka na ng steak, para bang hinahanap pa rin ng dila mo yung tuyo. No, hinahanap pa rin ng ilong mo yung amoy ng kanal, 'di ba? Yung ganyan, no? Yung naamoy ko yung kanal 'di ba? Ang hirap pala, no? Kasi pero ganoon 'di ba? Nasanay 'di ba? Yung nasanay ka sa maingay na lugar, tapos isang beses ba, may pambili ka na ng bahay sa subdivision, 'di ba? Pero para bang hindi ka sanay, 'di ba? Masarap na buhay mo, pero para bang hindi ito no? Dapat dapat may nagmumurahan sa kalye Hindi ako sanay no? Dapat may maingay 'di ba? May mga nagsusugal, dapat ganoon 'di ba? Parang 'di ba, hindi ka nakakapanibago. Pero maganda kay Jesus, bago pa mangyari yung hirap na sinasabi kapag nawala na siya, bago pa maisip ng kanyang mga alagad na nasanay sila sa kanya, alam ni Jesus ang gagawin. Kaya nga, maniniwala at magtitiwala ka talaga kay Jesus. Dahil hindi pa man nangyayari, alam na niya ang gagawin. Bago pa maranasan ng mga alagad ang hirap ng pagbabago, alam na niya ang gagawin. Anong gagawin? Mag-iwan ng patnubay. Sabi niyo nga po, patnubay. Yan, yung kasiguraduhan na binibigay at iniiwan ni Jesus. Huwag kayong mag-alala. Wala man ako, meron kayong patnubay. At ano yung patnubay na yon? Espiritu ng katotohanan. Espiritu ng katotohanan na makakasama nila kahit saan. Ito yung klase ng seguridad na nagpapalakas ng loob ng mga natatakot. Isang seguridad na nagpapatibay sa mga nanghihina ang pananampalataya. Isang seguridad na maaasahan ng mga hindi alam ang kakapitan. Yan ang espiritu ng katotohanan. Yan yung nagagawa nun. Palakasin, patibayin ang ating pananampalataya. Siguro, sa lengguwahe natin, parang ang hirap abutin no? Nung espiritu, ano ba yung espiritu ng katotohanan? Siguro, kung para mas maintindihan nating lahat, narinig nyo na ba yung salitang fighting spirit? Hello? Narinig nyo na yon? Di ba? Yung fighting spirit, yung susuko ka na, pero dahil merong fighting spirit, nilalaban mo. Yung kahit masakit, pero dahil may fighting spirit, kinakaya mo, tinutuloy mo, hindi mo sinusukuan. Tama ba? Sino ba rito ang mga iniwan? Taas nga ang kamay. Ako lang? Wow. Sino mga iniwan dito? Taas ang kamay. Ayoko magbanggit. Pero di ba, yung iniwan ka, umasa ka di ba? Sumama ka. Akala mo, mababago na yung buhay mo. Akala mo, panghabang buhay na. No? Inasa mo nasanay ka. Tapos bigla isang araw, wala, iiwan. No? Alam niyo, naramdaman ko yan No? Naramdaman ko yan. Nung naghahanap tayo ng lugar na malilipatan, no? Nakahanap ako ng lilipatan at asang-asa na ako. Sabi ko, yun, maganda doon.
Ang ganda doon, no? Safe tayo doon, no? Na-drawing ko na sa isip ko yung mga mangyayari, okay na, no? Makakatipid tayo, walang upa, no? Kasi pag ginawa tayo, may gastos, pero asang-asa na ako eh, no? Meron tayong lilipatan, maganda, okay yung lugar, no? Feeling ko komportable doon, magiging maganda ang buhay natin. Magkakaroon tayo ng bagong buhay bilang parokya. Tapos, isang araw, sabi sa akin, Father, hindi na pala. Hindi na pala pwede. No, para akong iniwan sa ere. At yung naramdaman ko, ganun na ganun sa mga iniwan. Yung, paano na kami? Umasa ako, di ba? Dinrowing ko na sa isip ko eh. Okay na eh. Masaya na ako eh. No? At alam ko, magiging maganda ang buhay natin doon. Tapos, bigla sabi, hindi pala pwede. Nalungkot ako. Naaminin ko, para akong lost. Siyempre, di lang ako nagpapahalata. Para kang lost. Kasi naiwan ka sa ere. Pero, yun nga talaga eh. Yung fighting spirit. No? Alam nyo, ito totoo. Tuwing Sabado, pag tayo'y nagdadasal sa mahal na ina, Diyos ko, ayoko nga tumayo eh. Gusto ko lang kaluhod lang buo. No? Kasi yung aking pagsusumamo, yung aking paghingi ng tulong sa Kanya, abot-abot. No? Hindi ko lang pinapahalata sa inyo. Siyempre, ayoko naman makita niyong nahihina ako. Ayoko naman maramdaman niyo na nawawalan ako ng pag-asa. Pero, napanghihinaan din. No? Napapatanong din. No? Pero, andun eh. Yung Espiritu ng Panginoon, na yung nakakapagod na maghanap ng lilipatan. Nakakainis na, parang hindi natin masimulan ng construction. No? Kaya nga, nung Sabado, sabi ko sa mahal na ina, bahala ka na. Ano ba? Pero laban lang. Fighting spirit, ika nga. At hindi naman nawala ang Espiritu ng Panginoon. O, tingnan mo, meron na tayong lilipatan ulit. Meron na. Huwag ko munang sabihin, pero baka ma-jinx na naman eh. Pero, nakakasarap ng loob. Yung nakakabuhay ng Espiritu. 'Di ba? Kapag nagkakaroon ng kahit na munting pag-asa, kahit na munting ilaw, no? Wala pa. Saka ko nasasabihin kapag binubuhat na natin yung gamit natin. Pero, nakakabuhay ng pag-asa. Bakit? Dahil sa Espiritu ng Panginoon. Galing, no? Kaya kayong mga iniwanan, kayong mga napanghihinaan, kayong mga pinabayaan, fighting spirit. Sabi nga ng mga Korean, fighting. Laban lang. No? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mapanghinaan. No? Kapit sa Espiritu ng Panginoon. Sigurado, ilalaban ka ng Diyos. Ilalaban ka ng Diyos. Kahit na ikaw, parang ayaw mo nang lumaban. Ilalaban ka ng Diyos. Tuloy lang. Walang sukuan. Pwedeng mapagod, pero huwag susuko. Laban lang. Tandaan, iniwanan tayo ng Panginoon ng Espiritu ng katotohanan. Mga kapatid, sadyang sa buhay, may mga panahon na tayo ay mapanghihinaan at tila walang kabuluhan ang nangyayari. Pero huwag kalilimutan na kasama natin ang Espiritu Santo, ang patnubay na magpapanatili sa atin sa mga panahong malapit na tayong sumuko. Amen? Amen.